Unang Hari Kapitulo 6. Ang pagpapatayo ni Solomon ng templo. Sinimulan ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon ng ikalawang buwan, ang buwan ng Ziv, sa ika-4 na taon ng paghahari niya sa Israel. Ika-480 taon iyon ng paglaya ng mga Israelita sa Ehipto. Ang templo na ipinatayo ni Haring Solomon para sa Panginoon ay 70 talampakan ng haba, 30 talampakan ng luwang at 45 talampakan ang taas. Ang luwang ng balkonahe ng templo ay 15 talampakan, at ang haba ay 30 talampakan na katulad mismo ng luwang ng templo. Nagpagawa rin si Solomon ng mga bintana sa templo. Mas malaki ang sukat nito sa loob kaysa sa labas. Nagpagawa rin siya ng mga kwarto sa mga gilid at likod ng templo. Ang mga kwartong ito ay may 3 palapag at nakadugtong sa pader ng templo. Ang luwang ng unang palapag ay 7 kalahating talampakan, 9 na talampakan ng pangalawang palapag at ang pangatlong palapag naman ay 10 at kalahating talampakan. Ang pader ng templo ay unti-unting numinipis sa bawat palapag upang may patong ang mga kwarto sa pader ng hindi na kailangan ng mga biga. Nang ipinatayo ang templo, ang mga bato na ginamit ay tinabos na sa pinagkunan nito, kaya wala nang maririnig na pukpok ng martilyo, pait o anumang gamit na bakal. Ang daanan papasok sa unang palapag ay nasa bandang timog ng templo. May mga hagdan papuntang pangalawa at pangatlong palapag. Nang nailagay na ang mga dingding ng templo, pinalagyan ito ni Solomon ng kisame na ang mga tabla ay sidro. At ang mga kwarto sa mga gilid at likod ng templo, na ang taas ay 7 kalahating talampakan, na nakakabit sa templo ay ginamitan din ng mga kahoy na sidro. Sinabi ng Panginoon kay Solomon, kung tutuparin mo ang aking mga tuntunin at mga utos, tutuparin ko rin sa pamamagitan mo ang ipinangako ko kay David na iyong ama. Maninirahan ako kasama ng mga Israelita sa templong ito na iyong ipinatayo at hindi ko sila itatakwil. Natapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo. Ang mga ipinagawa sa loob ng templo. Ang dingding sa loob ng templo ay natatakpan ng tablang sidro mula sa sahig hanggang sa kisame, at ang sahig ay kahoy na sipres. Nagpagawa si Solomon ng 2 kwarto sa loob ng templo sa pamamagitan ng paglalagay ng dibisyon mula sa sahig hanggang kisame. Ang ginamit na dibisyong tabla ay sidro. Ang kwarto sa bandang likod ng templo ay tinawag na pinakabanal na lugar at ang haba nito ay 30 talampakan. Ang haba naman ng kwarto sa labas ng pinakabanal na lugar ay 60 talampakan. Ang buong dingding sa loob ng templo ay natatakpan ng tablang sidro kaya hindi makita ang mga bato sa dingding. May mga inukit din ditong mga bulaklak at mga gumagapang na halaman. Inihanda ni Solomon ang pinakabanal na lugar sa loob ng templo para mailagay ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. Ang kwartong ito ay kwadrado, ang haba, luwang at taas ay pare-parehong 30 talampakan. Ang mga dingding at kisame nito ay pinatakpan ni Solomon ng purong ginto at ganoon din ang altar na gawa sa kahoy ng sidro. Ang ibang bahagi ng loob ng templo ay pinatakpan din niya ng purong ginto. Nagpagawa siya ng gintong kadena at ipinatali niya ito ng paalang sa daanan na papasok sa pinakabanal na lugar. Kaya natatakpan lahat ng ginto ang loob ng templo, pati na ang altar na nasa loob ng pinakabanal na lugar. Nagpalagay si Solomon sa loob ng pinakabanal na lugar ng 2 kerubin na gawa sa kahoy na olibo, na ang bawat isa ay 15 talampakan ang taas. Ang 2 kerubing ito ay magkasing laki at magkasing hugis. Ang bawat isa ay may 2 pakpak, at bawat pakpak ay may habang 7 kalahating talampakan. Kaya ang haba mula sa dulo ng isang pakpak hanggang sa dulo ng isa pang pakpak ay 15 talampakan. Pinagtabi ito ni Solomon sa loob ng pinakabanal na lugar na nakalukob ang mga pakpak. Ang isa nilang pakpak ay nagpapang-abot at nakatutok sa gitna ng kwarto, at ang kabilang pakpak naman ay nakasayad sa dingding. Pinatakpan din ni Solomon ng ginto ang 2 kerubin. Ang lahat ng dingding sa 2 kwarto ng templo ay pinaukitan ni Solomon ng mga kerubin, mga palma at mga bulaklak na nakabukadkad. Kahit ang sahig sa 2 kwarto ay pinatakpan din niya ng ginto. Ang daanan papasok sa pinakabanal na lugar ay may 2 pinto na gawa sa kahoy ng olibo at 5 ang gilid ng mga hamba nito. Ang mga pintong ito ay pinaukitan ni Solomon ng mga kerubin, mga palma at mga namumukadkad na bulaklak, at pinabalutan ng ginto. Ang daanan papasok sa templo ay pinagawan din ni Solomon ng parihabang mga hamba na gawa sa kahoy na olibo.
May dobleng pinto din ito na gawa sa kahoy na cypress at ang bawat isa nito ay may dalawang hati na maaaring itiklop. Pinaukitin din ito ni Solomon ng mga kerubin, mga palma at mga namumukadkad na bulaklak, at maayos na binalutan ng ginto. Pinagawa rin niya ang loob ng bakuran ng templo. Napapaligiran ito ng pader na ang bawat 3 patong ng mga batong tinabos ay pinatungan ng kahoy na sidro. Inilagay ang pundasyon ng templo ng Panginoon ng ikalawang buwan, na siyang buwan ng Ziv, noong ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon. Natapos ang templo ng ika-8 buwan, na siyang buwan ng Bul, noong ika-11 taon ng paghahari ni Solomon. 7 taon ang pagpapatayo ng templo, at sinunod ang mga detalye nito ayon sa plano. Unang Hari Kapitulo 7, Nagpatayo ng palasyo si Solomon. Nagpatayo rin si Solomon ng palasyo niya at inabot ng 13 taon ang pagpapatayo nito. Ang isa sa mga gusali nito ay tinawag na Kagubatan ng Lebanon. Ang haba nito ay 150 talampakan, ang luwang ay 75 talampakan at ang taas ay 45 talampakan. Ito ay may 4 na hanay ng mga halijing sidro 15 bawat hanay, at nakatukod ito sa 45 na pambalagbag sa ibabaw ng haligi kung saan nakakabit ang kisemeng sidro. Ang dalawang gilid ng gusaling magkaharap ay may 3 hanay na bintana na magkakasunod. May 3 hanay rin itong parihabang mga pintuan na magkakaharap. Ang isa pang gusali ay ang lugar na pinagtitipunan, na may maraming haligi. Ang haba nito ay 75 talampakan at ang luwang ay 45 talampakan. May balkonahe ito sa harapan, na may bubong at mga haligi. Nagpatayo rin siya ng gusali kung saan inilagay niya ang kanyang trono. Ito rin ang lugar kung saan siya humahatol. Pinatakpan niya ito ng mga tablang sidro mula sa sahig hanggang sa kisame. Ang bahagi ng palasyo, kung saan nakatira si Solomon ay nasa likod lang ng gusali kung saan siya humahatol, at magkatulad ang pagkakagawa nito. Katulad din ito ang yari ng bahay na kanyang ipinagawa para sa kanyang asawa, na anak ng Faraon. Lahat ng mga gusaling ito, mula sa mga pundasyon hanggang sa mga bubong ay gawa sa pinakamagandang uri ng bato na pinagputol-putol at tinabas ang lahat ng gilid ayon sa tamang sukat. Ang mga pundasyon ay gawa sa malalaki at magagandang uri ng bato. Ang haba ng ibang mga bato ay 15 talampakan at ang iba ay 12 talampakan. Sa ibabaw nito ay mga kahoy na sidro at mamahaling mga bato na tinabos ayon sa tamang sukat. Ang maluwang na bakuran ay napapaligiran ng pader, na ang bawat 3 patong ng mga tinabos na bato ay pinatungan ng kahoy na sidro. Katulad din nito ang pagkakagawa ng mga pader ng bakuran sa loob ng templo ng Panginoon at ng balkonahe. Ang mga gamit ng templo. Ipinasundo ni Haring Solomon si Hiram sa Tyre dahil magaling siyang panday ng mga tanso. Anak siya ng isang byuda mula sa lahi ni Naphtali at ang kanyang ama ay taga-Tyre, na isa ring panday ng mga tanso. Pumunta siya kay Haring Solomon at ginawa niya ang lahat ng ipinagawa sa kanya. Gumawa si Hiram ng 2 halijing tanso na ang bawat isa ay may taas na 27 talampakan at may pabilog na sukat na 18 talampakan. Gumawa rin siya ng 2 ulo ng mga halijing gawa sa tanso, na ang bawat isa ay may taas na 7.5 talampakan. Ang bawat ulo ng haligi ay napapalamutian ng 7 kade ng dugtong-dugtong na may 2 hilarang palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranate. Ang hugis ng ulo ng mga haligi sa balkonahe ay parang mga bulaklak na liryo, at ang taas nito ay 6 na talampakan. Ang bawat ulo ng 2 haligi ay napapaligiran ng 2 hilera na may 200 na palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranate. Ang palamuting ito ay nasa ibabaw ng bilog na bahagi ng ulo, sa tabi ng mga kadena. Itinayo ni Hiram ang mga haligi sa balkonahe ng templo. Ang haligi sa gawing timog ay tinawag niyang Jacon at ang haligi sa gawing hilaga ay tinawag niyang Boaz. Ang hugis ng mga ulo ng mga haligi ay parang mga bulaklak na liryo. At natapos ang pagpapagawa ng mga haligi. Pagkatapos, gumawa si Hiram ng malaking lalagyan ng tubig na parang kawa, na tinatawag na dagat. Ang lalim nito ay 7.5 talampakan, ang luwang ay 15 talampakan at ang sukat sa paligid ay 45 talampakan. Napapalibutan ito ng 2 hilarang palamuti sa ilalim ng bibig nito. Ang bilog-bilog na palamuting ito ay nakapalibot 6 bawat isang talampakan. Kasama na itong ginawa ng gawin ang sisidlan.
Nakapatong ang sisidlan sa likod ng 12 tansong toro na magkakatalikod. Ang 3 toro ay nakaharap sa gawing hilaga, ang 3 ay sa kanluran, ang 3 ay sa timog, at ang 3 naman ay sa gawing silangan. Ang kapal ng sisidlan ay mga 3 pulgada at ang ilalim nito ay parang bibig ng tasa na nakakurba palabas katulad ng namumukadkad na bulaklak ng liryo. At maaari itong malagyan ng mga 11,000 galong tubig. Gumawa rin si Herm ng 10 tansong kariton na gagamitin sa paghakot ng tubig. Ang haba ng bawat isa ay 6 na talampakan, ang luwang ay 6 ding talampakan at ang taas ay 4.5 talampakan. Ganito ang pagkagawa ng mga kariton, ang mga dingding nito ay may mga kwadro at napapalamutian ng mga larawan ng leon, mga baka at mga kerubin. Ang ibabaw at ang ilalim ng mga kwadro ay may magkakatulad na palamuti na parang mga bulaklak. Ang bawat kariton ay may 4 na tansong gulong at mga tansong ehe. Sa bawat sulok ng mga kariton ay may tukod na humahawak sa pabilog na patungan ng tansong planggana. Ang mga tukod ay napapalamutian ng parang mga bulaklak na kabit-kabit. Ang pabilog na patungan ay nakaangat ng 1.5 talampakan sa ibabaw ng kariton, at ang luwang ng bunganga ay 2 talampakan at 3 pulgada. Ang paligid ng ilalim ay may mga inukit na palamuti. Ang dingding ng kariton ay kwadrado, hindi pabilog. Sa ilalim ng mga kwadradong dingding ay may 4 na gulong na nakakabit sa mga ehe, na kasama ng ginawa ng gawin ang kariton. Ang taas ng bawat gulong ay 2 talampakan at 3 pulgada at katulad ito ng gulong ng karwahe. Ang mga ehe, tubo, rayos at tapal-odo ng gulong ay gawa lahat sa tanso. Ang bawat kariton ay may 4 na hawakan isa sa bawat gilid, at naiporma na ito kasama ng kariton. Sa ibabaw ng bawat kariton ay may pabilog na leeg na may 9 na pulgada ang taas. Ang mga tukod nito at ang dingding ay naiporma na din kasama ng kariton. Napapalamutian ang dingding at mga tukod ng mga larawan ng kerubin, leon at puno ng palma, kahit saan na may lugar para sa mga ito. At may palamuti rin ito na parang mga bulaklak na kabit-kabit sa paligid. Ganito ang pagkakagawa ni Herm ng 10 kariton. Magkakatulad lahat ang kanilang laki at hugis, sapagkat iisa lang ang pinaghulmahan nilang lahat. Nagpagawa rin si Herm ng 10 tansong planggana, isa para sa bawat kariton. Ang luwang ng bawat planggana ay 6 na talampakan at maaaring lagyan ng 220 galong tubig. Inilagay niya ang 5 kariton sa bandang timog ng templo at ang 5 namay sa bandang hilaga. Inilagay niya ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat sa pagitan ng gawing silangan at gawing timog ng templo. Nagpagawa rin siya ng mga palayok, mga pala at mga mangkok na ginagamit sa pangwisik. Natapos ni Herm ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Haring Solomon para sa templo ng Panginoon. Ito ang kanyang mga ginawa. Ang 2 haligi, ang 2 parang mangkok na ulo ng mga haligi, ang 2 magkadugtong na mga cade ng palamuti sa ulo ng mga haligi. Ang 400 palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranate, nakakabit ang 2 hilera nito sa bawat magkadugtong na mga cade ng nakapaikot sa ulo ng mga haligi. Ang 10 kariton at ang 10 planggana nito. Ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat at ang 12 tansong toro sa ilalim nito. Ang mga palayok, mga pala at mga mangkok na ginagamit sa pangwisik. Ang lahat ng ito na ipinagawa ni Haring Solomon kay Herm na para sa templo ng Panginoon ay gawa lahat sa pinakinang na tanso. Ipinagawa ang mga ito ni Haring Solomon sa pamamagitan ng halmahan na nasa kapatagan ng Jordan, sa pagitan ng Sukot at Zertan. Napakarami ng mga bagay na ito, kaya hindi na ito ipinakilo ni Solomon, hindi alam kung ilang kilo ang mga tansong ito. Nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ito para sa templo ng Panginoon. Ang gintong altar, ang mga gintong mesa na pinaglalagyan ng tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos. Ang mga patungan ng ilaw na purong ginto na nakatayo sa harap ng pinakabanal na lugar, 5 sa bandang kanan at 5 sa kaliwa. Ang mga gintong bulaklak, mga ilaw at mga pangsipit. Ang mga baso na purong ginto, mga panggupit ng mitya ng ilaw, mga mangkok na ginagamit sa pangwisik, mga sandok at mga lalagyan ng insenso. Ang mga gintong bisagra para sa mga pintuan ng pinakabanal na lugar at gitnang bahagi ng templo. Nang matapos na ni Solomon ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon,
dinala niya sa bodega ng templo ang lahat ng bagay na itinalaga ng ama niyang si David pati na ang ginto, pilak at iba pang kagamitan. Unang Hari Kapitulo 8, dinala sa templo ang kahon ng kasunduan. Ipinatawag ni Haring Solomon sa Jerusalem ang mga tagapamahala ng Israel at ang lahat ng pinuno ng mga lahi at mga pamilya sa Israel para kunin ang kahon ng kasunduan ng Panginoon mula sa Zion, ang lungsod ni David. Pumunta silang lahat kay Haring Solomon noong panahon ng pista ng pagtatayo ng mga kubol, noong buwan ng Etanim, na siyang ikapitong buwan. Nang magkatipon na ang lahat ng tagapamahala ng Israel, kinuha ng mga pari at ng mga Levita ang kahon ng Panginoon, pati ang toldang tipanan at ang mga banal na gamit nito at dinala nila ang lahat ng ito sa templo. Naghandog si Haring Solomon at ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ng kahon ng kasunduan. Napakaraming tupa at baka ang kanilang inihandog, hindi ito mabilang dahil sa dami. Pagkatapos, dinala ng mga pari ang kahon ng kasunduan ng Panginoon sa lugar nito roon sa pinakaloob ng templo, sa pinakabanal na lugar, sa ilalim ng pakpak ng mga kerubin. Nakalukob ang pakpak ng mga kerubin, kaya natatakpan nito ang kahon at ang mga hawakang paanan nito. Itong mga hawakang paanan ay mahaba, ang dulo nito ay kita sa banal na lugar, sa harapan ng pinakaloob ng templo, pero hindi ito makita sa labas ng banal na lugar. At naroon pa ito hanggang ngayon. Walang ibang laman ang kahon maliban sa dalawang malalapad na bato na inilagay ni Moises noong nandoon siya sa Horeb, kung saan gumawa ng kasunduan ang Panginoon sa mga Israelita pagkatapos nilang lumabas sa Ehipto. Nang lumabas ang mga pari sa banal na lugar, may ulap na bam-alot sa templo ng Panginoon. Hindi na makagawa ang mga pari sa kanilang gawain sa templo dahil sa ulap, dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay bam-alot sa kanyang templo. At nanalangin si Solomon, sinabi niyo po Panginoon na mininirahan kayo sa makapal na ulap. Ngayon, nagpatayo po ako ng kahangahangang na templo para sa inyo, na matatahanan niyo magpakailanman. Ang mensahe ni Solomon sa mga mamamayan ng Israel. Pagkatapos, humarap si Haring Solomon sa buong mamamayan ng Israel na nakatayo roon at binasbasan niya sila. Sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako sa aking ama na si David. Sinabi niya noon, mula ng panahon na inilabas ko ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto, hindi ako pumili ng lungsod sa kahit anong lahi ng Israel para pagtayuan ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ngunit pinili ko si David upang mamahala sa mga mamamayan kong Israelita. Nasa puso ng aking amang si David na magtayo ng templo sa pagpaparangal sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuti na naghahangad kang magpatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ngunit hindi ikaw ang magtatayo nito kundi ang sarili mong anak. Siya ang magtatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Tinupad ng Panginoon ang kanyang ipinangako. Ako ang pumalit sa aking amang si David bilang hari ng Israel, ayon sa ipinangako ng Panginoon. At ipinatayo ko ang templo para parangalan ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Nagpagawa ako ng lugar doon sa templo para sa kahon, kung saan nakalagay ang kasunduan ng Panginoon, na kanyang ginawa sa ating mga ninuno nang inilabas niya sila sa Ehipto. Ang panalangin ni Solomon para sa bayan ng Israel. Sa harap ng buong kapulungan ng Israel, lumapit si Solomon sa altar ng Panginoon at itinaas niya ang kanyang mga kamay, at nanalangin, Panginoon, Diyos ng Israel, wala pong Diyos na katulad ninyo sa langit o sa lupa. Tinutupad niyo ang inyong kasunduan at ipinapakita ninyo ang inyong pag-ibig sa mga lingkod ninyong buong pusong sumusunod sa inyo. Tinupad niyo ang inyong ipinangako sa aking amang si David na inyong lingkod. Kayo po ang nangako, at kayo rin ang tumupad sa araw na ito. At ngayon, Panginoon, Diyos ng Israel, tuparin niyo rin po ang ipinangako ninyo sa lingkod ninyong si David na aking ama nang sinabi niyo sa kanya, laging sa angkan mo magmumula ang maghahari sa Israel kung matapat na susunod sa akin ang mga angkan mo, tulad ng iyong ginawa. Kaya ngayon, O Diyos ng Israel, tuparin niyo ang ipinangako ninyo sa lingkod ninyong si David na aking ama. Pero makakapanahan po ba talaga kayo, O Diyos, dito sa mundo? Ni hindi nga po kayo magkasya kahit sa pinakamataas na langit, dito pa kaya sa templo na ipinatayo ko. Ngunit pakinggan ninyo ako na inyong lingkod sa aking pananalangin at pagsusumamo, O Panginoon na aking Diyos. Pakinggan niyo ang panawagan at pananalangin ko sa inyong presensya ngayon.
Ingatan niyo po sana ang templong ito araw at gabi, ang lugar na sinabi niyong dito pararangalan ang pangalan niyo. Pakinggan niyo po sana ako na inyong lingkod sa aking pananalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan niyo po ang kahilingan ko at ng mga mamamayan niyo kapag sila ay nanalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan niyo kami riyan sa inyong luklukan sa langit. At kung marinig niyo kami, patawarin niyo po kami. Kung ang isang tao ay pinagbintangang nagkasala sa kanyang kapwa, at pinapante siya sa inyong altar sa templo na ito para sumumpa na inosente siya, dinggin niyo po ito riyan sa langit at hatulan ng inyong mga lingkod ang nagbintang at ang pinagbintangan. Parusahan niyo po ang nagkasala ayon sa kanyang ginawa at palayain ang walang sala para mahayag na inosente siya. Kung ang mga mamamayan niyong Israelita ay matalo ng mga kalaban nila dahil nagkasala sila sa inyo at kung manumbalik sila at magpuri at manalangin sa templong ito, dinggin niyo po sila riyan sa langit. Patawarin niyo sila sa kanilang kasalanan at dalhin ninyo sila pabalik sa lupaing ibinigay ninyo sa kanilang mga ninuno. Kung hindi niyo pa uulanan, dahil nagkasala ang inyong mga mamamayan sa inyo, at kung manalangin po silang nakaharap sa templong ito at magpuri sa inyo, at magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil pinarusahan niyo sila, dinggin niyo po sila riyan sa langit. Patawarin niyo po sila na inyong mga lingkod, ang inyong mga mamamayang Israelita. Turuan niyo po sila ng matuwid na pamumuhay, at padalhan ng ulan ang lupain na inyong ibinigay sa kanila bilang pag-aari. Kung may dumating pong tagutom sa lupain ng inyong mga mamamayan, o salot, o malanta ang mga tanim, o peste sa mga tanim gaya ng mga balang at mga uod, o palibutan ng mga kalaban ang alinman sa kanilang mga lungsod, o sumapit man sa kanila ang kahit anong karamdaman, at kung mayroon po sa kanila na mananalangin o hihiling sa inyo dinggin niyo po sila, at kung kinikilala po nilang dahil sa kanilang mga kasalanan dumating ang mga pagtitiis at sakuna sa kanila, at manalangin po sila ng nakataas ang kanilang mga kamay, na nakaharap sa templong ito, dinggin niyo po sila riyan sa inyong luklukan sa langit. Kumilos po kayo at patawarin sila, at gawin sa bawat isa ang nararapat sa kanilang mga ginawa, dahil alam niyo po ang bawat puso nila. Tunay na tanging kayo lamang po ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Gawin niyo po ito para gumalang sila sa inyo habang nabubuhay sila sa lupaing ibinigay niyo sa aming mga ninuno. Kung ang mga dayuhan na nakatira sa malayong lugar ay makarinig ng inyong kadakilaan at kapangyarihan, at pumunta sila rito para sumamba sa inyo at manalangin na nakaharap sa templong ito, dinggin niyo po sila riyan sa inyong luklukan sa langit. At gawin ang kahit anong hinihiling nila, para ang lahat po ng tao sa mundo ay makakilala sa inyo at gumalang po sa inyo gaya ng inyong mga mamamayang Israelita. At para malaman po nilang pinaparangalan kayo sa templo na aking ipinatayo. Kung ang inyo pong mga mamamayan ay makikipaglaban, ayon sa inyong utos, at kung mananalangin po sila sa inyo, Panginoon, na nakaharap sa lungsod na ito na pinili nyo at sa templo na aking ipinatayo para sa karangalan ng inyong pangalan, dinggin niyo po ang kanilang mga dalangin at mga kahilingan dyan sa langit, at bigyan sila ng tagumpay. Kung magkasala sila sa inyo dahil wala kahit isa man na hindi nagkakasala at sa inyong galit ay ipinatalo nyo sila sa kanilang mga kalaban at banihag sa sariling lupain at dinala sila sa malayo o sa malapit na lugar, at kung sa huli ay magbago ang kanilang mga puso roon sa lugar ng kanilang mananakop, at magsisi at magmakaawa po sa inyo na nagsasabi, nagkasala kami, at napakasama ng aming mga ginawa, pakinggan niyo po ang kanilang dalangin. Kung babalik po sila sa inyo ng buong puso at isipan, doon sa lugar ng mga kaaway na bumihag sa kanila, at manalangin sila sa inyo na nakaharap sa lupaing ito na ibinigay niyo sa kanilang mga ninuno, sa lungsod na ito na inyong hinirang at sa templo na aking ipinatayo para sa karangalan ng inyong pangalan, dinggin niyo po ang kanilang dalangin at mga kahilingan dyan sa inyong luklukan sa langit, at bigyan sila ng tagumpay. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan at mga paglabag sa inyo, at loobin niyong kahabagan sila ng mga bumihag sa kanila. Dahil sila ay mga taong inyong pagmamayari, inilabas ninyo sila sa Ehipto, ang lugar na tulad ng naglalagablab na hurno. Pansinin sana ninyo ang mga kahilingan ko at ang mga kahilingan ng inyong mga mamamayang Israelita, at pakinggan ninyo sana sila kapag nanalangin sila sa inyo. Dahil hinirang ninyo sila, Panginoong Diyos, sa lahat ng bansa sa mundo bilang bayan na inyong pagmamayari, ayon sa sinabi ninyo kay Moises na inyong lingkod, nang inilabas ninyo ang aming mga ninuno sa Ehipto. Nang matapos ni Solomon ang kanyang panalangin at kahilingan sa Panginoon, tumayo siya sa harapan ng altar ng Panginoon,
kung saan siya nakaluhod at nakataas ang mga kamay sa langit. Binasbasa niya ang buong sambayanan ng Israel at sinabi ng may malakas na tinig, "Purihin ang Panginoon na nagbigay ng kapahingahan sa mga mamamayan niyang Israelita ayon sa kanyang ipinangako." Tinupad niya ang lahat ng ipinangako niya kay Moises na kanyang lingkod. Samahan sana tayo ng Panginoon na ating Diyos tulad ng pagsama niya sa ating mga ninuno. Huwag sana niya tayong itaboy o pabayaan. Gawin sana niya tayong masunurin sa Kanya para makapamuhay tayo ayon sa Kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay niya sa ating mga ninuno. Palagi sanang maalala ng Panginoon na ating Diyos, araw at gabi, ang mga panalangin kong ito. Naway tulungan niya ako at ang mga mamamayan niyang Israelita, ayon sa kanilang pangangailangan bawat araw, para malaman ng lahat ng bayan sa buong mundo na ang Panginoon ay siyang Diyos at wala nang iba pa. At sana, kayong mga Israelita ay maging tapat sa Panginoon na ating Diyos. Tuparin ninyo ang kanyang mga tuntunin at mga utos katulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang pagtatalaga ng templo. Pagkatapos, naghandog sa Panginoon si Haring Solomon at ang lahat ng Israelita na kasama niya. Nag-alay sila ng mga handog para sa mabuting relasyon, 22,000 baka at 120,000 tupa at kambing. Sa ganitong paraan, itinalaga ng hari at ng lahat ng mga Israelita ang templo ng Panginoon. Sa araw ding iyon, itinalaga ng hari ang bakuran na nasa harap ng templo ng Panginoon para roon mag-alay ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, at mga taba bilang handog para sa mabuting relasyon. Dahil ang tansong altar na nasa harapan ng templo ay napakaliit para sa mga handog na ito. Ipinagdiwang ni Solomon at ng buong Israel ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Napakaraming pumunta mula sa Libo Hamat sa bandang hilaga hanggang sa lambak ng Ehipto sa bandang timog. Nagdiwang sila sa presensya ng Panginoon na kanilang Diyos sa loob ng 14 na araw 7 araw para sa pagtatalaga ng templo at 7 araw para sa pista ng pagtatayo ng mga kubol. Pagkatapos ng pista, pinauwi ni Solomon ang mga tao. Binasbasa ng mga tao si Haring Solomon, at umuwi sila na may galit dahil sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa kanyang lingkod na si David at sa mga mamamayan niyang Israelita. Unang Hari Kapitulo 9, Nagpakita ang Panginoon kay Solomon. Nang matapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo, at ng iba pa na binalak niyang gawin, nagpakitang muli ang Panginoon sa kanya katulad ng ginawa niya noon sa Gibeon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Narinig ko ang panalangin at kahilingan mo sa akin. Ang templong ipinatayo mo ang pinili kong lugar kung saan ako pararangalan magpakailanman. Palagi ko itong babantayan at iingatan. At ikaw, kung mamumuhay kang tapat at matuwid sa aking harapan, katulad ng iyong ama na si David, at kung gagawin mo ang lahat ng ipinapagawa ko sa iyo at tutuparin ang aking mga tuntunin at mga utos, paghahariin ko sa Israel ang iyong mga angkan magpakailanman. Ipinangako ko ito sa iyong ama na si David nang sabihin ko sa kanya, laging magmumula sa angkan mo ang maghahari sa Israel. Pero kung tatalikod kayo o ang inyong mga angkan sa akin at hindi susunod sa aking mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, at kung maglilingkod at sasamba kayo sa ibang mga Diyos, paaalisin ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo at itatakwil ko ang templong ito na hiniram kong lugar kung saan pararangalan ang aking pangalan. Pagkatapos, kukutsain at pagtatawanan ng lahat ng tao ang Israel. At kahit maganda at tanyag ang templong ito, sisirain ko ito. Magugulat at mamamangha ang lahat ng dumaraan dito at pinsaltong sasabihin, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupain at templong ito? Sisigat ang iba dahil itinakwil nila ang Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanilang mga ninuno sa Ehipto at naglingkod sila at sumamba sa ibang mga Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit pinadalhan sila ng Panginoon ng mga kapahamakan. Ang iba pang naipatayo ni Solomon. Matapos na maipatayo ni Solomon ang 2 gusali ang templo ng Panginoon at ang palasyo sa loob ng 20 taon, ibinigay niya ang 20 bayan sa Galilea kay Haring Hiram ng Tyre. Ginawa niya ito dahil tinustusan siya ni Hiram ng lahat ng kahoy na sidro at cypress at ng ginto na kanyang kailangan. Pero nang pumunta si Hiram sa Galilea mula sa Tyre para tingnan ang mga bayan na ibinigay sa kanya ni Solomon, hindi siya nasiyahan dito. Sinabi niya kay Solomon, "Aking kapatid, anong klaseng mga bayan itong ibinigay mo sa akin?" Tinawag ni Hiram ang lupaing iyon na Kabiel, at ganito pa rin ang tawag dito hanggang ngayon.
Nagpadala roon si Hiram kay Solomon ng 5 toneladang ginto. Ito ang ulat tungkol sa sapilitang pagpapatrabaho ni Haring Solomon sa mga tao para maipatayo ang templo ng Panginoon at ang kanyang palasyo, sa pagpapatibay ng lupain sa bandang silangan ng lungsod, sa pagpapatibay ng pader ng Jerusalem, at sa pagpapatayo muli ng mga lungsod ng Hazor, Megiddo at Gezer. Nilusob ang Gezer at inagaw ito ng Faraon na hari ng Ehipto. Sinunog niya ito at pinagpapatay ang mga naninirahan dito na mga Kananiyo. Ibinigay niya ang lungsod na ito sa kanyang anak na babae bilang regalo sa kasal nito kay Solomon. At ipinatayong muli ni Solomon ang Gezer. Ipinatayo rin niya ang ibabang bahagi ng Beth Horon, ang Balat, ang Tamar na nasa desyerto na sakop ng kanyang lupain, at ang lahat ng lungsod na imbakan ng kanyang mga pangangailangan, at mga karwahe at mga kabayo. Ipinatayo niya ang lahat ng ninanais niyang ipatayo sa Jerusalem, sa Lebanon at sa lahat ng lupaing sakop niya. May mga tao pa na naiwan sa Israel na hindi mga Israelita. Sila ay mga lahi ng mga Amoaryo, Heteo, Perezia, Hivo at mga Jebuso, na hindi nalipol ng lubusan ng mga Israelita nang sakupin nila ang lupain ng Canaan. Ginawa silang alipin ni Solomon at pinilit na magtrabaho, at nananatili silang alipin hanggang ngayon. Pero hindi ginawang alipin ni Solomon ang sinumang Israelita. Sa halip, ginawa niya silang kanyang mga sundalo, mga opisyal, mga kapitan ng mga sundalo, mga komander ng kanyang mga mangangarwahe at mga mangangabayo. Ang 550 sa kanila ay ginawa ni Solomon na mga opisyal na mamamahala sa mga manggagawa ng kanyang mga proyekto. Nang matapos na ang palasyo na ipinagawa ni Solomon para sa kanyang asawa, na anak ng Faraon, inilipat niya ito roon mula sa lungsod ni David. Pagkatapos, pinatambakan niya ng lupa ang mababang bahagi ng lungsod. 3 beses sa bawat taon, nag-aalay si Solomon ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon doon sa altar na ipinagawa niya para sa Panginoon. Nagsusunog din siya ng mga insenso sa presensya ng Panginoon. Kaya natapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo. Nagpagawa rin si Solomon ng mga barko sa Ezion-Geber, malapit sa Elat na sakop ng Edom, sa dalampasigan ng Dagat na Pula. Nagpadala si Hiram ng mga marino na bihasang mandaragat, kasama ng mga tauhan ni Solomon. Naglayag sila sa Ophir at bumalik sila na may dalang 15 toneladang ginto at dinala nila ito kay Haring Solomon. Unang Hari Kapitulo 10. Dumalaw ang reyna ng Sheba kay Haring Solomon. Nang marinig ng reyna ng Sheba ang pagiging tanyag ni Solomon, na nakapagbigay ng karangalan sa Panginoon, pumunta siya kay Solomon para subukan ang karunungan nito sa pamamagitan ng mahihirap na tanong. Dumating siya sa Jerusalem na kasama ang marami niyang tauhan, at may dala siyang mga kamelyo na kargado ng mga regalo na mga pampalasa, napakaraming ginto at mamahaling mga bato. Nang makita niya si Solomon, itinanong niya rito ang lahat ng gusto niyang itanong. Sinagot ni Solomon ang lahat ng tanong niya at walang anumang bagay ang hindi niya naipaliwanag sa kanya. Nang mapatunayan ng reyna ng Sheba ang karunungan ni Solomon at nang makita niya ang ganda ng palasyo na ipinatayo nito, hindi siya makapaniwala. Ganoon din nang makita niya ang pagkain sa mesa ng hari, ang pamamahala ng kanyang mga opisyal, ang paglilingkod ng mga utusan na may magagandang uniforme, ang mga tagasilbi ng kanyang inumin at ang mga handog na sinusunog na inialay nito sa templo ng Panginoon. Sinabi niya sa hari, "Totoo nga ang nabalitaan ko sa aking bansa tungkol sa inyong mga gawa at karunungan. Hindi ako naniwala hanggang sa pumunta ako rito at nakita ko mismo. Ang totoo, wala sa kalahati ng nabalitaan ko tungkol sa inyo ang nakita ko. Ang karunungan at kayamanan nyo ay higit pa kaysa sa narinig ko. Napakapalad ng inyong mga tauhan. Napakapalad ng inyong mga opisyal na naglilingkod sa inyo dahil palagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon na iyong Diyos, na natutuwa sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari para mamuno kayo ng may katarungan at katwiran. Binigyan niya ang hari ng 5 toneladang ginto, maraming sangkap at mga mamahaling bato. Hindi na mapapantayan ang dami ng sangkap na ibinigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon. May dala ring mga ginto ang mga barko ni Hiram, maraming kahoy na almog at mga mamahaling bato mula sa Ophir para kay Haring Solomon. Ang mga kahoy na almog ay ginamit ng hari upang gawing hagdan para sa templo ng Panginoon at sa palasyo,
at ang iba ay ginawang mga alpa at mga lira para sa mga music hero. Iyon ang pinakamagandang kahoy na almug na ipinadala sa Israel, wala nang makikita na kagaya nito hanggang sa ngayon. Ibinigay ni Haring Solomon sa reyna ng Sheba ang anumang hingin niya, bukod pa sa mga regalo na ibinigay ni Solomon sa kanya. Pagkatapos, umuwi na ang reyna kasama ang mga tauhan niya. Ang kayamanan ni Solomon. Taon-taon tumatanggap si Solomon ng 23 toneladang ginto, bukod pa rito ang mga buwis na galing sa mga negosyante, sa lahat ng hari ng Arabia at sa mga gobernador ng Israel. Nagpagawa si Haring Solomon ng 200 malalaking pananggalang na ang bawat isa ay nababalutan ng mga 7 kilong ginto. Nagpagawa rin siya ng 300 maliliit na pananggalang na ang bawat isa ay nababalutan din ng ginto na mga 3.5 kilo. Pinalagay niya ang lahat ng ito sa bahagi ng palasyo na tinatawag na kagubatan ng Lebanon. Nagpagawa rin ang hari ng isang malaking trono na gawa sa mga pangil ng elepante at binalutan ito ng purong ginto. May 6 na baitang ang tronong ito at pabilog ang sandalan. Sa magkabilang gilid nito na may patungan ng braso ay may estatwang leon na nakatayo. Mayroon ding estatwang leon sa bawat gilid ng baitang. Ang estatwang leon sa 6 na baitang ay 12 lahat. Walang trono na katulad nito kahit saan mang kaharian. Ang lahat ng kopang inuman ni Haring Solomon ay purong ginto at ang lahat ng gamit sa bahagi ng palasyo na tinatawag na kagubatan ng Lebanon ay purong ginto rin. Hindi ginawa ang mga ito sa pilak dahil maliit lang ang halaga nito ng panahon ni Solomon. Si Solomon ay may mga barko rin, na pangkalakal na naglalayag kasama ng mga barko ni Hiram. Ang mga barkong ito ay umuwi isang beses sa 3 taon, na may dalang mga ginto, pilak, pangil ng elepante at malalaki at maliliit na uri ng unggoy. Walang sinumang hari sa mundo na makakapantay sa karunungan at kayamanan ni Haring Solomon. Ang mga tao sa mundo ay naghahangad na makita si Solomon para mapakinggan ang karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Taon-taon, ang bawat dumadalaw sa kanya ay may dalang mga regalo, mga bagay na gawa sa pilak at ginto, mga damit, mga sandata, mga sangkap, mga kabayo at mga mola. Nakapagtipon si Solomon ng 14,000 mga karwahe at 12,000 kabayo. Inilagay niya ang iba nito sa mga lungsod na tagwan ng kanyang mga karwahe, at ang iba ay doon sa Jerusalem. Nang panahong siya ang hari, ang pilak sa Jerusalem ay tulad lang ng mga pangkaraniwang bato, at ang kahoy na sidro ay parang kasendami ng mga pangkaraniwang puno ng sikumoro sa mga kaburulan sa kanluran. Ang mga kabayo ni Solomon ay galing pa sa Ehipto at sa Cilicia. Binili ito sa Cilicia ng kanyang mga tagabili sa tamang halaga. Nang panahong iyon, ang halaga ng karwahe na mula sa Ehipto ay 600 pirasong pilak at ang kabayo ay 150 pirasong pilak. Ipinagbili rin nila ito sa lahat ng hari ng mga Heteo at mga Arameo.